Naumay ang lahat, grabe to. Breaking news kakapasok lang, naglabasa na. BBM durog dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yun! DDS News PH. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, BBM. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Badong Arateles. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Tataka, bakit daw po nagkaroon ng rally? Bakit daw po nagra-rally yung INC? Ayon, si BBM daw ay nagtataka kung bakit nagkaroon ng rally. Nagtaka pa ha? Hindi niyo talaga, Mr. President. Mr. President, lapit niyo po ulo niyo nga. Ibubulong ko kasi sa inyo. Mr. President naman, oo. Okay, pag-usapan din po natin, ito po yung mga akusasyon po ni Senator Marcoleta na yung pagpapakulong po sa kanya ay ang promotor po nito, walang iba kundi si Ombudsman Boyeng Remulla, no? At saka ito po, ayon din kay Senator Marcoleta, sinabi niya po yung dahilan kung bakit po gusto siyang mapakulong nito pong mga tao na to. At iba't iba pa pong kaganapan sa EDSA, no? Nakakapagod pero masaya, no? Masaya po tayo dahil sa wakas nakita po natin yung napakaraming tao sa EDSA. Nakita po natin yung talagang yung hindi na lang po yung una siguro mga panay iglesia po yun, pero bandang huli nagsidating na rin po yung mga tinatawag nating Duterte supporter sa EDSA. Kaya hindi na po masasabi na purely INC. Talagang Grabe, no? Ang dami talaga, no? Ako nakita ko yan, ang daming nagpuntang tao sa EDSA. Nandiyan na yung supporters ng DDS, nandiyan na ang mga iglesia ni Cristo. Kumbaga sila-sila pa lang eh. Hindi pa yung kabuuan. Wala pa yung kabuuan. Kasi syempre, kung kabuuan yan, ako malamang ko, nagre-reklamo na yung iba sa traffic, malamang ko talagang wala nang daanan talaga. Kahit baka kahit tao, hindi na makadaan eh. No? Talagang sobrang dami. Ngayon, ako naman, nagtataka ako doon sa mga Hindoropot na gustong i-impeach si BP Sara na sinasabi nila na yung impeachment daw ay hinihiling ng taong bayan para dahil yun, ganyan. Wala kang nakikitang ganito na nagrarally tungkol sa impeachment ni BP Sara. Although meron tayo, sige, nakikita, o sige, ilagay natin doon. Meron tayong nakikita, pero ganito ba karami? Kasi sa totoo lang kung ayaw ng taong bayan kay BP Sara, siguro ganito karami yung makikita mo na magrarally laban kay BP Sara. O kaya masigit pa, hindi yung mas konti pa dyan. Diba? Kasi alam ko, bago i-impeach ang isang opisyal o naglilingkod sa bayan, presidente or ano, is kailangan talaga taong bayan din. Hindi lang naman dapat sa mga nakapwesto. Kasi sa totoo lang, kung sa mga nakapwesto lang tayo babase, na yung mga nakapwesto lang ang masusunod kung sino gusto nilang i-impeach, syempre malamang ko marami na mai-impeach dyan. Kawawa naman yung mga tapat na naglilingkod sa bayan. Na kapag hindi nila nakasundo, kapag ayaw sa pinapatakbo nila, malamang i-impeach nila, gaya ni BP Sara. Kawawa naman tayo. Diba? Kaya, sa totoo lang, taong bayan talaga ang may karapatang magtanggal kasi taong bayan ang bumoto. Diba? Hindi yung mga nasa pwesto. Timuno lang po yung mga iglesia ni Cristo. Oh. Takanta nga tayo rito kay BBM. Hindi po ba nakakatawa? Nakakatawa na po talaga itong ating nakatira sa Malacanang na paano niya naisip na magtaka, no? Nagtataka po kami sa inyo, BBM, parang clueless siya na bakit may rally? Ano ang dahilan? Wala po kayong kaide-ideya, no? Hindi po kinakailangan yan, Mr. President, na maging henyo po kayo sa politika. Nagtaka na No? siya. Pakiramdaman lang po, kaya talagang masasabi po natin na tama po talaga yung pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte. Ito sa totoo lang, no? Yung sinasabi ni Sir Badong na nagtataka
si BBM kung bakit nagkaroon ng rally. Parang nakikita natin kay BBM parang kung ikaw magtatanong ka ng ganyan, ibig sabihin, hindi mo nararamdaman yung nangyayari sa bansa. Kasi sa totoo lang, kung hindi mo tinitignan yung mga nasa ilalim, kung hindi mo tinitignan yung mga sitwasyon nila, hindi mo talaga maiintindihan kung bakit nagkaroon ng rally. Kung ang mata mo lang at ang pakiramdam mo, ang isip mo ay nakatutok lang sa kung sino ang mga nakikita at nakakasama mo, hindi mo mapapansin yung nasa baba. Kasi bilang lingkod bayan, kailangan hindi ka lang nakatutok sa kung sinong nakikita mo. Hindi ka lang kailangan nakatutok kung sinong nakakasama mo. Kailangan nakatutok ka sa lahat ng mga tao sa paligid mo, lalong-lalo na sa mga nasa baba. Hindi ka ba nag-iisip, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ng mga taong nasa baba na hirap sa mga panahon na ito? Yung tipong hirap na sila tapos may mababalitaan pa silang mga ganito na kurakutan, flood control project, walang yaan sa mga pondo. Hindi mo ba nararamdaman yun? Sa totoo lang, dapat ikaw ang unang-unang nakakaramdam nun sa nangyayaring sitwasyon sa bansa natin kung ano nagiging kalagayan ng mga tao. So, hindi mo ba kami kinakamusta? Although nakikita ko yung mga video mo na pumupunta ka kung saan-saan, na may mga eskwela ka pinupuntahan, may mga ganito, may mga ganyan. Pero hindi mo pa rin ba nararamdaman kung ano ang nangyayari sa bansa? Kumpiyansa ka pa rin ba sa sarili mo na umuunlad ang ating bansa? Kumpiyansa ka pa rin ba sa sarili mo na napahuli mo na lahat ng mga sangkot sa flood control project? Kasi ang taong bayan, hindi Hindi kumpiyansa, hindi sila kontento sa nangyari. Kahit ako hindi ako kontento Lalong-lalo na yung mga pinapakulong sa flood control project. Ipapakulong sila Estrada, ipapakulong sila Marcoleta. Ano bang mga kasalanan nila? Plunder, ganto, ganyan. Minsan binubuksan pa yung mga lumang kaso, yun ang ikinakaso sa kanila. Ang pinag-uusapan natin dito, gusto naming mapanagot yung mga taong nasa likod ng flood control issue na yan. Gusto namin makita na managot sila. Gusto namin makita na maimbestigahan sila at mapanagot sila sa ginawa nilang kasalanan. Kaso nga lang ilang beses nang binabanggit ang mga pangalan nila ng mga testigo, pero kahit isa, di ba, wala kayong inilalagay dun sa mga nabanggit nila para imbestigahan at papanagutin. Bagkos, yung mga hindi nasasangkot sa mga issue na yan, o yung mga sinasangkot lang, nakuha isang tao lang ang nagsangkot, bakit sila yung nakukulong? Bakit sila yung nananagot? Bakit sila yung pinapahuli? Bakit sila yung may warrant of arrest? Kasi sa totoo lang, nararamdaman namin na hindi na nagiging fair ang mga nangyayari ngayon. Kung sino pa yung mga taong naglilingkod ng tapat sa ating bansa, sila pa ang nahihirapan. At ang taong bayan ay hindi na nakukontento sa kung anong nangyayari ngayon. Kahit sabihin nyo ay pamalita nyo na sinasabi nyo na umuunlad ang bansa, hindi namin makita. Hindi namin maramdaman. Siguro kayo nararamdaman nyo. Pero subukan yung tumira ng 6 na buwan dito sa ibaba. Dito sa mga taong nasa baba. Saka nyo sabihin na umuunlad yung mga ginagawa ninyo. Kasi hanggat hindi nyo nararanasan ang buhay ng mga nasa baba, sasabihin nyo lang, umuunlad tayo. Pero sa totoo lang, hindi nyo nararamdaman. Nakikita nyo lang siguro kung ano ang mga nasa harap ninyo. Pero ang katotohanan, hindi nyo makita dahil ayaw nyong lumingon sa baba. Huwag yung babang baba kasi impyerno yun. Yung bandang baba lang. Na hindi talaga marunong mamuno si BBM, no? Talagang ako, hindi ko po alam kung may ganito po palang tao yung napakamanhid sa lahat. Wala po siya talagang idea, no? Wala po siyang ka-idea. Wala siyang ka-idea bakit nagagalit sa kanya yung mga Duterte. Si BP Sara, naalala ko lang po, no? Parang ganyan po yung reaction niya na hindi pala ako tinuturing na kaibigan ni BP Sara. Natatandaan niyo yun na meron siyang sinabing ganun na talaga parang nagtaka rin siya na bakit hindi siya itinuring pala na kaibigan ni BP Sara. Mr. President, wala na po ba kayo yung siguro common sense po? Pinakulong nyo po, Mr. President. Pinakulong nyo po yung tatay ni BP Sara doon sa dahig. O kung hindi man kayo nagpakulong, inalaw nyo po, no, bilang presidente po ng Pilipinas. Kasi dalawa lang po yan. Hindi, sa totoo lang kung siya sinasabi niya na
hindi pala ako kaibigan ni Sara Duterte, ayan, pinakulong si PRRD. Ngayon, kung hindi siya kasabwat sa pagpapakulong kay PRRD, pwede siyang gumawa ng paraan para mahadlangan o mapahinto yung pagkuha kay PRRD para dalin sa dahig. Kaso nga lang, hindi siya gumawa ng paraan. Hindi naman sinasabi na i-absuelto si PRRD kung meron siyang kasalanan o merong nagrereklamo sa kanya. Siguro makakagawa ng paraan si BBM para si PRRD ay dito na lang litisin sa Pilipinas. Huwag na natin ilagay dun sa gumawa siya ng paraan para hindi managot si PRRD. O sige, bigyan natin ng katwiran yung mga nagrereklamo kay PRRD. Ganto na lang. O diba, sinabi ko kanina. Na dito na lang litisin sa Pilipinas si PRRD. Total naman, is okay lang naman kay PRRD basta dito sa Pilipinas. Kaso hindi mo ginawa, wala kang ginawa, pinabayaan mo lang. Hinayaan mong dalin si PRRD sa dahig. So paano ka maituturing ni VP Sara kung gano'n ang nangyari? Paano ka maituturing na kaibigan? Siya ba itinuring mong kaibigan? Ang kaibigan mo ba ay pinahalagahan mo at gusto mo na pahalagaan ka rin niya at ituring kanyang kaibigan sa kabila ng mga ginawa mo? Kasi para sa akin, pagkakaibigan, pagiging kaibigan ang ginawa nila kay BBM. Kasi doon pa lang sa pagpapalibing kay Apo Lakay, is talagang napakalaking ano na yun eh. Napakalaking utang na loob na yun eh. 'Di ba? Kasi napakadaming administrasyon ang dumaan pero walang gumawa nun. Duterte lang. Duterte lang ang nagmalasakit para si Apo Lakay ay mailibing dito sa Pilipinas. Doon pa lang is talagang ano na yun eh. Dapat magkaroon ka na ng palabra de honor. Kaso nga lang hindi nangyari yun. Kasi itinuring ka nilang kaibigan eh. Kahit sa kabila na maraming nagagalit sa kanila sa iyo. Dahil sa inyo, 'di ba? Dahil nga ayaw nila sa mga Marcos, 'di ba? Ayaw ipalibing dito si Ferdinand Marcos Sr. pero ginawa ng mga Duterte 'yan. Dahil sa kaibigan kanila, kaibigan niya Senator Amy, si VP Sara ba? Is binigyan mo ng pagpapahalaga. 'Di ba hindi? Ang inihiling na lang natin dito, sana dito na lang sa Pilipinas si PRRD nilitis. Is either kayo po ang nagpakulong kay Tatay Digong or inalaw ninyo na makulong. Kung sasabihin po ninyo, wala akong kinalaman dyan sa pagkakakulong. Eh wala na po talaga kayong alam sa nangyayari sa bansa natin. Okay. Ganito po to, no? Ano po katakataka dun? Hindi po ba nyo narinig? Sabihin na walang alam sa pagkakakulong eh. Hindi naman sila pwedeng kumilos nang hindi mo alam eh. Eh halos mga tao mo yung mga kumuha kay PRRD. Di ba? Ano yun? Gumikilos sila nang hindi mo alam. Na sinabi po ni Ombudsman na Boyeng Remulla, na sasampahan ng kasong plunder. Ito pong si Senator Marcoleta. Alam niyo po, kahit sino po, ako hindi po ako miyembro ng INC, pero sumama po loob ko eh. No? Nakakasama po talaga ng loob. Pero maganda po itong sinabi ng INC. Tingnan po natin kung tama po itong sinabi ng taga-ombudsman. Ang taga-pagsalita po ng INC si Edwil Salbala. Paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kaban ng yaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donasyon. Ito po kasi yung kinakaso nila kay Senator Marcoleta, no? Yung plunder dahil tumanggap ng 75 million. Alam niyo po kung period. Ganito po yan, no? Tumanggap ng 75 million. Period. Pwede pong plunder 'yon kasi bawal pong magregalo eh. Di po ba? Bawal pong magregalo sa isang government official. Pero tumanggap ng 75 million bilang campaign donation. Lahat po ng politiko tumatanggap ng campaign donation. Tuloy po natin. Hindi naman galing sa yaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. O tama naman, 'di ba? Ako nga nagtataka ako kung bakit nila kinakasuhan si Senator Marcoleta ng plunder. 'Di ba? Kahit ako. Kasi sa totoo lang, campaign donation 'yan. 'Di ba? Hindi naman galing sa pera ng taong bayan 'yan. O, pagpalagay natin, hindi naman natin alam kung sino yung mga nagbigay ng campaign donation. Pagpalagay natin, alam natin. May mga negosyante, may mga mayayamang tao na nagbigay ng campaign donation sa kanya. May mga ganito. Siguradong maggaling sa pera ng taong bayan yon. Eh malay mo ba nag-ambag-ambag sila para bigyan si Marcoleta ng donasyon. At tama din naman si Sir Badongdon na sinabi niya lahat naman ng politiko tumatanggap ng campaign donation. So ibig sabihin,
lahat ng politikong tatakbo at bibigyan ng campaign donation ay pwedeng kasuhan ng plunder. Kasi tumatanggap sila ng campaign donation. 'Di ba? Hindi natin makita talaga yung tunay na dahilan sa kaso na sinasabi kay Senator Marcoleta kung bakit ginaganyan si Senator Marcoleta. 'Di ba? Ang nakikita ko lang dito sa totoo lang, gusto nilang matahimik si Senator Marcoleta sa kanyang mga sinasabi. Gusto nilang matahimik si Senator Marcoleta sa kanyang mga ginagawa. Dahil alam naman natin na si Senator Marcoleta ay hindi tumitigil sa flood control issue na yan. Lahat ng mga tao na hindi tumitigil sa flood control issue at gustong hukayin yan, siguradong mananagot. Parang ganyan ang nakikita ko. At alam naman natin si Senator Marcoleta, isa yan sa talagang mataas na sa votes sa pagiging senador. At umuugong na tumakbo bilang Vice President. Ugong lang naman ha. Hindi naman natin confirm o nabali-balita lang. Kumbaga pwede nilang pagsamasamahin yung mga ganyan eh. Yung mga espekulasyon na yan, para si Marcoleta hindi makaporma to. At alam naman natin na si Senator Marcoleta ay patuloy na nakikipaglaban para sa karapatan ng taong bayan. 'Di ba? Yun eh. Kasi kapag ikaw ay nakikipaglaban para sa karapatan ng taong bayan, ikaw ang pinakamasama. Pero kapag ikaw ay nanloloko at nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, ikaw ang pinakamabuti. Parang ganun ang nangyayari. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit kakasuhan si Senator Marcoleta sa campaign donation na yan at sasabihing plunder. 'Di ba? Parang malaking kalokohan yung ginagawa ninyo. Halos lahat ng ginagawa ninyong panggigipit o pangkakaso sa kanila ay nagkakaroon ng butas. 'Di ba? Yung butas na yon sa inyo rin tumatama. Kayo din ang natutusok. Ang linaw po nang sinabi po ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Actually, yan na rin po yung paulit-ulit nating sinasabi. Kaya lang, syempre, si Badong wala namang otoridad. Kahit ulit-ulitin ko yan, wala pong bisa yan. Pero, yan na rin yung sinasabi ko, di ba? Na si Senator Marcoleta po tumanggap ng campaign donation at contribution dahil siya po ay tatakbo. Kailan po naging bawal? Again, nauulit na naman yung confidential fund ni BP Sara. Ganyan po yung play nila eh. Masama ang confidential fund ni BP Sara, pero hindi masama ang confidential fund. Hindi masama ang confidential fund ng Pangulo, ng AFP, at ng lahat ng may confidential fund, ng lahat ng mayor, lahat ng gobernador. May confidential fund. Sa lahat po ng may confidential fund, isang tao lang po ang masama ang confidential fund kay BP Sara. Ganyan din po, ulit. Lahat po ng politiko tumanggap ng donasyon. Wala pong politiko. Ewan ko lang kung si Manny Pacquiao, kung sarili niya lang pera yung ginamit niya pangampanya. Pero imposible po na hindi po siya nagtumanggap ng donasyon. At saka lahat naman ng politiko talagang tatanggap ng donasyon yan. Lalong-lalo na alam naman natin na ang pagtakbo sa politika ay hindi basta-basta, hindi ganong gastos lang ang gagastusin mo. Talagang napakalaking salapi ang papakawalan mo dyan kung gusto mong manalo. 'Di ba? Ngayon, kung talagang magtitipid ka dyan, medyo talagang suntok sa buwan. O gaya nung ibang mga tumatakbo na talagang wala namang pera, yung iba sumasama sa mga partido na malalakas. 'Di ba? Yung may mga pondo, yung talagang maiaano sila. Kaso nga lang, syempre, namimili yun kung sino din ang pinakamalalakas na pwede nilang i-endorso kung ikaw sasali ka. Pero kung ikaw solo mo lang, kailangan talaga maglikom ka ng malaking salapi. Hindi naman pwedeng sa bulsa mo lang manggagaling. Lahat naman na tumatakbong politiko, hindi naman sa bulsa nila nang gagaling yan eh. Meron ding nagdodonasyon sa kanila para makatakbo sila. Diba? Tayo ba naglolokohan lang? So kung lahat po ay tumatanggap ng campaign donation at campaign contribution, lahat yan kasuhan. bakit po naging plunder? Bakit po si diba? Senator Marcoleta lamang yung may kasalanan? Tama. Kaya po sinasabi ng Iglesia ni Cristo at ni Senator Marcoleta, selective ang justice system dito. Ang daming may confidential fund. Lahat walang kasalanan sa confidential fund. Iisa lang po ang tanging may kasalanan sa confidential fund. Lahat ng may confidential fund, bawal bulat-latin, bawal tignan, bawal busisiin kasi confidential. Si BP Sara lamang po ang tanging may confidential fund na binulatlat, na binuksan, na hinanapan ng butas. Tapos sasabihin nila na hindi pinupolitika.
Hindi namin pinupolitika yan. Para sa taong bayan tong ginagawa namin, kaya kinakasuhan namin yan, sila Sara Duterte, sila Marcoleta, para sa taong bayan yan. Alam nyo, para sa transparency na lang, no? Para sa transparency na lang. Kung talagang para sa taong bayan yung ginagawa nyo, si BP Sara kinasuhan nyo dahil sa confidential fund. Ba't ayaw nyong bulat-latin nga naman? Yung confidential fund ng mga iba't ibang politiko. Pati na ng presidente. At kung si Senator Marcoleta kakasuhan nyo naman ng plunder dahil sa mga campaign donation niya, lahat ng politiko na tumatanggap ng campaign donation, kasuhan nyo rin. Kasi hindi pa pwedeng si Senator Marcoleta lang. Talagang lalabas talaga na selective lang talaga yung ginagawa nyo. Lalabas lang talaga na meron kayong pinag-iinitan. Ganun ang mangyayari. Tapos sasabihin nyo, hindi namin pinupolitika, hindi kami namimili. Anong nangyayari? O bakit yung kaso ni Cheese? Bakit yung kaso ni Villanueva? Wala na. Parang hindi na natin napapag-usapan, hindi na naririnig. Tahimik na yung dalawa. Absuelto na ba? Wala pong ibang confidential fund na ginawa nila niyan. Ngayon, mauulit na naman kay Senator Marcoleta. Lahat po tumanggap ng campaign contribution. Yes. Tanging si Senator Marcoleta lang. In fairness po, baka sabihin nyo naman bakit yung sinabi lang ng tagapamahala ng iglesia ang binabanggit mo ba doon? Ito po ang katwiran ng ombudsman sa pamamagitan po ni Attorney Miko Clavano, Assistant Ombudsman. Ang definisyon po kasi ng plunder, ito po tinatanong niya, sinagot niya kasi ito si Edwin Sabala. Paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Ito po ang sagot ni Clavano, Attorney Clavano. Ang definisyon po kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay pwedeng receiving a gift from any person. Ayan. Pag receiving a gift from any person, masama talaga yun. Pero siya rin po nagpaliwanag, si Clavano rin . Ano sinabi ni Clavano? Sabi ni Clavano, kung public officer ka, hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganyang kalaking halaga. Hindi raw po pwedeng tumanggap ng kasing laki ng 75 million ang isang public official. Ituloy po natin yung pagbabasa. Hindi pa po tapos yung sentence. Tuloy-tuloyin po natin. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganyang kalaking halaga unless it is for the campaign. For the Siya na rin campaign. nagsabi, unless. Sinagot niya na rin, for the campaign. Kapag pang-campaign yun, walang kaso. Diba? Bakit? Ba't kinakasuhan si Marcoleta? Para saan? Anong gusto niyong isipin namin? Diba? Kasi mismo sinagot na nung Assistant Ombudsman ba yun? Diba? Na kapag sa campaign nyo gagamitin yung pera na yan, walang problema. Hindi naman binulsa para sa campaign. Anong problema? Diba? So, anong gusto nyo isipin namin? So, isipin namin, trip nyo lang si Marcoleta, parang ganon. Bakit niya pinagtripan si Marcoleta? Doon na namin dudugtungan. Unless it is for the campaign. Maliban na lamang kung ito, ibig sabihin, kung tatanggap ka ng regalo, bawal. Maliban na lamang kung ito ay para sa kampanya. Di ba paulit-ulit kayo na campaign para sa kampanya? Ituloy pa natin. Pero hindi niya dineclare sa SOSE niya. Ano po yung SOSE? Statement of, ano yung SOSE? Nakalimutan ko rin yung SOSE. Teka, tanong natin dito kay, sa ating kaibigang si Gemini. What is SOSE? Tinatanong ko lang ano ang SOSE sa eleksyon? What is SOSE? A Statement of Contribution and Expenditures. Okay. Ayun. Contribution and Expenditures. SOSE. Bakit daw po hindi nilagay ni Senator Marcoleta? Pinaliwanag na po yan ni Senator Marcoleta sa COMELEC. Kasi unang nireklamo siya sa COMELEC . Una siyang pinagpaliwanag ng COMELEC. Bakit po COMELEC? Basta lahat ng related. Lahat po ng related sa election offense. Sa COMELEC po irereklamo. Sa COMELEC. Okay. Ano po sabi ng COMELEC? Walang nagawang kasalanan, walang nalabag sa batas si Senator Marcoleta. Paano mangyayari na sinabi ng COMELEC na walang nilabag sa batas? Same yung 75 million na campaign contribution. Walang nilabag sa batas. Paano mangyayari na yung ombudsman sasabihin ngayon na may nilabag sa batas? Kaya po ang paratang po ni Kaya antindi rin ni ombudsman no? Lakas ni ombudsman Bantakin mo, COMELEC, nagsabi na wala namang kasalanan. Tapos yung isa nagsalita kapag sa kampanya gagamitin, walang problema.
Pero pilit pa rin na ginagawa ng ombudsman na kasuhan si Marcoleta. Di ba? Ombudsman, meron ba tayong ano? Meron ba nasasagasaan si Marcoleta dyan na tropa natin banda-banda? Ay tayo nangangalabit lamang. Malay mo, di ba? O bakit? O ang dami naman nagpapatunay. Bakit? Bakit ombudsman? Ano ang problema? May problema ba tayo dyan? Senator Marcoleta, kaya po siya ginaganyan, no? Dahil, sabi nga ni Senator Marcoleta, yung kung mapapakulong po siya at very willing naman po siyang magpakulong, hindi po siya magre-resist, willing naman. hindi po siya tatakbo, o hindi niya po tatakbuhan yan, magpapakulong po siya, hindi po siya magre-resist ng arrest, sasama siya ng kusa. Oh. Ano na nga yan? Mantingin ko yung side lang ni Senator Alan ang iniisa-isa eh, no? Wala ba tayong side ni Gatchalian dyan? Pakalabit naman. Ano naalala ko kung ano yung punto ko. Nag-senior moments na naman tayo. O ano yung pinapunto ni Badong? Bakit ko tinatol? Hay nako Badong. Ayun. Sabi ni Senator Marcoleta, ang promotor po nito nang gusto ko makulong ay si Boying Remulla. Nako, Boying. Ombudsman niya eh. Ngayon, bakit gusto siya makulong? Sabi kasi ni Senator Marcoleta, yung pagpapakulong sa kanya, hitting two birds in one stone. So yung akto po na pagpapakulong sa kanya ay dalawang manok po ang tatamaan. Dalawang ibon po ang tatamaan. Una po, pag siya'y napakulong, libreng-libre na po sila na kahit hindi na po mag-imbestiga kasi may effect po to, magkakaroon po to ng epekto sa mga kapwa niya senador, lalo na po yung mga senador na may nakabinbin na kasuhan, no? Ano po to? Wala na pong parang tutuldukan na talaga ng Senado yung investigasyon dito sa flood control. Kasi yan po, talagang yung mga taong nagsisimula dyan sa investigasyon ng flood control talagang mawawala. So si Marcoleta kapag yan nahuli at napakulong nila, isa rin yan sa magiging panakot dun sa mga gustong mag-open pa ng flood control. Kumbaga, wag nyo na i-open yung flood control na yan. Sigurado. Yan ang pinakamala sa buhay ninyo, parang gano'n. Bayaan nyo na yung flood control. Kaya nga si Erwin, sabi ni Erwin Tulfo, hindi lang naman flood control issue ang problema ng bansa. Kita nyo, siya, ayaw niya na, di ba? Talaga punot dulo eh. Gigil na gigil po sila kay Marcoleta dahil si Marcoleta lang po yung totoong gustong mag-imbestiga ng flood control. Tama. Yan po yung una. Ikalawa po, two birds in one stone. Yung pagpapakulong po kay Marcoleta, mapipigilan po yung paglahok niya sa impeachment. Iyon. At si Marcoleta po ang isa sa pinakamatalino nating senador sa kasalukuyan. Oo, yun pa. Mapipigilan po siya magsalita sa impeachment. Yung mga kaya niya po sanang punahin dahil maalam po siya sa batas. Mapipigilan po siya. Iyan din ang isa sa problema nila kay Marcoleta. Talagang pag may nakikitang buta si Marcoleta sa kanila, talagang pupunahin talaga sila ni Marcoleta. Kumbaga parang ayaw na nila marinig sa Senado yung boses ni Marcoleta. Wala, nasusupalpal sila eh. Nasuswak lang sila sa banga, naaasar lang sila eh. So para yan ang paraan. Para hindi nila marinig yung boses niya. Para hindi siya makapagpartisipa dyan sa impeachment ni BP Sara. Dahil alam na natin, kung si Marcoleta nandiyan dyan sa impeachment ni BP Sara, sigurado may magpaparticipate si Marcoleta dyan. Magsasalita siya dyan. Nako, doon nga lang sa kamera eh. Diba? Yung kay BP Sara, tsaka si Marcoleta, kahit mag-isa na lang si Marcoleta, talagang siya talaga yung nagsasalita para kay BP Sara. Sila, nakakulong eh. Kung mapapakulong siya, matutulad siya kay Jinggoy na hindi po sila pumapayag na maging kabahagi. Ayaw po nilang pumayag na mula sa kulungan ay magkaroon po sila ng mga gumamit ng teknolohiya para po maka-attend sa hearing ang mga katulad ni Jinggoy. At kung sasamain, ay maisasama si Senator Marcoleta. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.